Minsan, ang pinakamalaking pagkakamali ay ang mabulag sa maling tao. Hindi lahat ng atensyon ay pagmamahal at hindi lahat ng matatamis na salita ay totoo. May mga ugnayang nagsisimula sa saya, ngunit nauuwi sa pait. At may mga taong darating sa buhay mo, hindi para manatili, kundi para ituro sa'yo kung paano lumaban. Noong una, pangarap lang ni Eliza Robles ang makapasok sa telebisyon, isang trabaho sa likod ng kamera bilang producer o scriptwriter. Kahit anong papel basta nasa industriya ng media. Pero matapos ang buwan-buwang pagpapasa ng resume at walang sagot na natanggap, unti-unti siyang nilamon ng realidad. Ang pangarap ay hindi laging natutupad ng ganun kadali. Taong 2016, ang BPO industry ang sumalo sa kanya. Isang pirma sa kontrata ang nagdala sa kanya sa malamig na opisina ng isang call center sa Makati. Pansamantala lang, sabi niya sa sarili, isang trabaho habang hinihintay ang mas magandang oportunidad. Pero ang pansamantala ay tumagal kaysa sa inaasahan. Sa unang linggo pa lang, napansin na ni Eliza ang isang pangalan na madalas banggitin ng mga kasamahan niya na sina Leonardo Leo Barcena. Isa siya sa mga team leader na lumipat sa kanilang branch mula sa isa pang branch sa Baguio. At ayon sa mga kwento, siya ang pinakamagaling sa mga team leader. May mga nagsasabing strikto, pero marunong makisama. May mga nagbibirong siya ang dahilan kung bakit marami ang nagtatagal sa kumpanya dahil sa angking karisma nito. Makalipas ang isang buwan, napasama si Eliza sa team ni Leo. Mabilis niyang napansin ang likas nitong galing sa trabaho. Magaling sa mga procedures, maalam sa metrics at higit sa lahat, magaling humawak ng tao. Sa dami ng empleyadong dumaan sa BPO, si Leo ang tipong hindi basta-basta malilimutan. Minsan ay pinuri ni Leo si Eliza dahil sa potensyal umano nito at sa kalidad ng kanyang boses na maaring magdala sa kanya sa mas mataas na posisyon. Isang simpleng papuri pero nagtagal sa isip ni Eliza. Hindi niya alam kung dahil sa respeto kay Leo bilang superior o may kung anong bagay sa paraan ng kanyang pagsasalita. Gayunpaman, pinilit niya itong iwasan at hindi binigyan ng anumang kahulugan. Sa paglipas ng mga buwan, mas lalo siyang napansin ni Leo. May mga pagkakataong siya lang ang tinututukan nito lalo na kung may mga problema ang mga client na hindi niya agad matugunan. Madalas din siyang nagbibigay ng mga simpleng mensahe ng encouragement. Wala namang masama, pero may mga bagay na hindi basta-basta na ipapaliwanag, mga sulyap, mga hawak sa braso na hindi sinasadya, at mga tanong na lumalagpas sa usaping trabaho. Hindi rin niya maiwasang mapansin ang ilang bagay tungkol kay Leo. Hindi ito mahilig magkwento tungkol sa sarili. Kapag tinatanong kung may pamilya o karelasyon, palaging pabiro ang sagot nito at sinasabing siya ay walang panahon para magpamilya. Nagumpisa ang lahat sa isang simpleng trabaho, pero ramdam ni Eliza na may isang bagay na unti-unting nagbabago. Hindi agad na malaya ni Eliza kung kailan nagsimulang mag-iba ang mga kilos ni Leo sa kanya. Sa umpisa, wala itong malinaw na kahulugan. Isang tasa ng kape na biglang lumalapag sa kanyang mesa. Isang mabilis na tapik sa balikat bilang pagbati. Isang hindi inaasahang pag-alalay sa likuran kapag may ipinapaliwanag sa screen. Sa harap ng iba tila walang espesyal, pero sa pagitan nilang dalawa, may kung anong hindi may paliwanag. Hindi niya rin napansin kung kailan nagsimulang humaba ang mga oras ng kanilang usapan. Mula sa mga simpleng diskusyon tungkol sa trabaho, nauwi sa mas personal na mga tanong, mga pangarap, mga alaala, mga bagay na bihira niyang ibahagi kahit kanino.
May mga pagkakataong nais niyang iwasan ito. Hindi niya kailanman inisip na mapapalapit siya sa isang katrabaho, lalo na sa isang taong tulad ni Leo na may nabuo ng pangalan sa industriya. Narinig na niya ang mga bulong-bulungan, mga kwentong hindi malinaw kung totoo, mga babala na hindi niya alam kung dapat bang seryosohin. Pero sa tuwing kasama niya ito, nawawala ang alinlangan. Ang paraan ng pagsasalita nito, ang atensyong ibinibigay sa kanya, ang pakiramdam na tila siya ay mahalaga. Lahat ng ito ay tila nagtataboy sa anumang pagdududa. Lumipas ang mga linggo at nagpatuloy ang ugnayan sa pagitan nila. Subalit kasabay ng paglalim nito, nagsimula rin siyang makapansin ng maliliit na bagay na bumabaghabag sa kanya. May mga mensahe sa telepono ni Leo na hindi nito agad sinasagot. May mga tawag na binabaliwala. May mga iniiwasang pag-usapan at may mga oras na bigla na lang itong nawawala ng hindi nagpapaliwanag. Sa kabila ng lahat, pinilit niyang maniwala. Sa bawat pag-aalinlangan, bumabawi si Leo sa lambing, atensyon, mga sandaling ipinaparamdam nitong siya lang ang mahalaga. Hanggang opisyal na nga silang nagkaroon ng relasyon. Sa isang umagang tulad ng dati, bumangon si Eliza na may bigat sa katawan. Hindi niya ito pinansin nung una. Inisip marahil na dahil lang sa puyat o sa sunod-sunod na overtime. Pero habang lumilipas ang mga araw, naramdaman niyang may hindi tama. Mga pagduduwal sa umaga, panlalambot ng katawan, at isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Isang gabi habang nakaupo sa gilid ng kanyang kama, hawak niya ang testing kit na may 2 malinaw na guhit. Ilang minuto siyang nakatitig, hindi makapaniwala, hindi makagalaw. Ang utak niya ay nagbibilang ng linggo, nagbabalik tanaw sa mga nangyari. Sa kabila ng takot, may kaunting bahid ng saya at kaba. Hindi pa niya alam kung paano haharapin at kung paano sasabihin kay Leo ang balita ng kanyang pagdadalang tao. Nang sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob, hindi niya inaasahan ang malamig na tugon ng karelasyon. Sa halip na pagkabigla na may halong saya, naramdaman niyang tila nagbago ang ihip ng hangin. Ang dating mainit na mga mata ay nawalan ng sigla. Ang mahigpit na paghawak ay naging maluwag. At ang dating kasiguraduhan ay napalitan ng hindi niya gustong marinig. Hindi niya inakalang darating sa puntong ito na ang taong akala niya'y magiging sandalan niya ay siya palang unang tatalikod. Hindi pa oras, napakakomplikado ng sitwasyon. Dapat ay mag-isip ng mas praktikal. Ito ang mga salitang paulit-ulit na sinambit ni Leo matapos magtapat si Eliza ng pagbubuntis. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na anyo ni Leo, hindi bilang hinahangaan ng lahat sa opisina, hindi bilang lalaking nagbigay ng atensyon at ng mga gabing puno ng lambing, kundi bilang isang taong hindi handang panagutan ang ginawa niya. At sa gabing yon, kahit papuno ng sakit at panghihinayang, nagdesisyon siyang hindi niya kailangang lumuhod at makiusap. Pagod si Eliza, hindi lang sa trabaho, kundi sa bigat na kinikimkim niya sa opisina. Pinilit niyang kumilos ng normal sa trabaho, pinanatili ang ngiti, ngunit sa loob-loob, ramdam ang takot. Minsan, sa gitna ng break, napansin niyang may isang babaeng matagal nang nakamasid mula sa kabilang mesa. Hindi niya ito kilala. Sa paglabas niya ng opisina ng gabing yon, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Bago pa siya tuluyang makalayo, narinig niya ang mahinang pagtawag sa pangalan niya. Nang lumingon siya, nakita niya ang babaeng kanina lang ay tahimik na nakatingin sa kanya. Hindi niya inaasahan ang sumunod na mga salita. Mga salitang agad na bumura sa lahat ng ilusyon na pinaniwalaan niya. Ang babae ay si Sharon Barcena,
Isang sales lady na nakarelasyon umano ni Leo noong nakaraang taon at pinaikot din ito. Halos hindi niya marinig ang sumunod na sinabi nito. Parang may pumipigil sa kanyang utak na tanggapin ang katotohanan. Ngunit porsigido si Sharon na sabihin ang lahat kay Eliza. Si Leo ay manggagamit at ang katotohanang ikinukubli nito ay ang pagkakaroon ng asawa at 2 anak na nasa Baguio. Iniwan niya ang mga ito dahil mas mataas umano ang offer sa kanya sa Makati, ngunit ang katotohanan ay ginawa niyang dahilan yon para maging malaya sa kanyang mga kalokohan, malayo sa pamilya. Bukod dito, hindi lang siya ang nag-iisang babae ni Leo. Hindi siya ang una at maaaring hindi siya ang huli. May pattern ng kasinungalingan na matagal nang nagaganap. Maging ang mga kaopisina nito ay hindi alam ang buong katotohanan sa buhay ni Leo dahil magaling itong magtago. Hindi nagtagal, nagsimulang mabuo ang mga piraso sa isip ni Eliza. Ang mga hindi sinasagot na tawag, ang madalas na pagkawala, ang palaging matatalinong palusot. Hindi niya gustong paniwalaan, ngunit paano pa niya ipagkakaila ang ebidensyang nasa harap niya. Nang gabing yun, hinarap niya si Leo. Hindi niya ito binigyan ng pagkakataong magsinungaling. Hindi niya na hinayaang paikutin pa siya. Ngunit sa halip na pag-amin, nakita niya ang pagiging defensive ng lalaki. Nagbigay siya ng maraming dahilan, mga palusot, nakapani-paniwala, ngunit hindi na siya bulag para hindi makita ang pagsisinungaling ni Leo. Animoy gumuho ang mundo ni Eliza sa nalaman. Hindi niya alam ang gagawin. Paano ang kinabukasan niya at ng batang nasa sinapupunan? Nakaramdam siya ng muhi sa lalaki. Alam niyang may kailangan siyang gawin, ngunit hindi niya alam kung paano simulan ang kanyang buhay matapos ng natuklasan. Nagdesisyon siyang lumayo. Iniwan ang trabahong inakalang magiging daan sa pangarap. Hindi madaling umalis lalo na't wala siyang kasiguruhan kung ano ang sunod na hakbang. Pero sa gitna ng pagkalugmok, natagpuan niya ang hindi inaasahang kakampi. Si Sharon. Nagumpisa ang pag-uusap nila tungkol sa mga susunod na hakbang, parehong nakabantay sa paligid na tila anumang oras ay may darating na hindi ka nais-nais. Doon lumabas ang mas maraming katotohanan tungkol kay Leo. Hindi lang si Eliza at Sharon ang nabiktima niya. Marami pang iba. May mga babaeng dumaan sa parehong kwento. Mga pangakong hindi natupad. Mga pananakot na pumigil sa kanila para lumaban. Sa tulong ng isang abogado na inirekomenda ni Sharon, nagsimula silang mag-ipon ng ebidensya. Hindi ito naging madali, ngunit nagawa nilang makolekta ang mga mahalagang ebidensya katulad ng mga mahalagang mensahe at mga kuha ng CCTV footage sa lugar kung saan sila dinala ng lalaki upang makipagtalik. Nang lumabas ang unang reklamo, nagsimula ang ingay sa kumpanya. May mga nagtanong, may mga umalma, ngunit mas maraming tumahimik sa takot. Hindi ito lingid sa kaalaman ni Leo. Ilang araw bago ang paghahain ng kaso, isang huling pagtatangka ang ginawa niya. Tinakot niya si Eliza sa pamamagitan ng phone call. Pinagbantaang sisirain ang tuluyan ng buhay nito kung magmamatigas siyang ibulgar ang katotohanan. Sinabi nitong idadamay ang buong pamilya. Ngunit hindi siya takot. Kailangan niyang makamit ang hustisya para sa sarili, para sa magiging anak, at sa iba pang babaeng naloko nito. Nagsimula siya sa pamamagitan ng pag-contact sa tunay na asawa at pamilya ni Leo na nakatira sa Baguio. Walang kaalam-alam ang mga ito sa lihim na buhay ni Leo at sa mga panlolokong ginawa nito. Noong una ayaw maniwala ng asawa nito, ngunit matapos ang masinsinang paliwanag, napagtanto nito ang katotohanan. Kahit ayaw niyang mawalan ng ama ang 2 anak, naintindihan nito ang kalagayan ng mga naging biktima ng asawa. Bukod dito, ilang buwan na rin umanong kulang ang sustento na natatanggap mula sa kanya. At dahil sa natuklasang ito ay naging malinaw sa kanya ang katotohanan.
Tuluyang hinuli ng kapulisan si Leo sa patong-patong na kasong isinampa sa kanya. Hindi rin siya tinanggap ng asawa na sobra ding nasaktan dahil sa nadiskubring lihim na pagkatao ng asawa. Magkagayunman, pinilit na lumaban ni Leo sa pamamagitan ng pagkuha ng magaling na abogado. Mayo 2017, dumating ang araw na matagal nilang hinintay. Sa harap ng korte, sa harap ng publiko. Hindi na siya ang respetadong team leader na hinahanghaan sa opisina. Isa na siyang lalaking nakaharap sa serye ng kaso, pakikiapid, panloloko, emosyonal na pang-aabuso at pananakot. Ang pagdinig ay hindi madali. Maraming balakid. Sinubukan pang baligtarin ni Leo ang kwento, ngunit sa harap ng ebidensya, sa harap ng patotoo ng mga babaeng minsang niloko at sinaktan niya, wala nang saysay ang mga salita. Agosto 2019, sa mahabang proseso ng pakikibaka para sa hustisya, sinintensyahan si Leo ng hindi bababa sa 21 taon ng pagkakakulong sa kabuuan ng patong-patong na kasong isinampa sa kanya. Mababanaag sa mukha niya na hindi nito matanggap ang hatol. Wala rin itong nagawa kundi sumuko. Nang mga panahong yon ay mag-aapat na taon na rin ang anak nila ni Eliza. Bagamat hindi nito naiintindihan ang pangyayari, sinikap ni Eliza na ibigay ang buong pagmamahal sa bata kahit walang ama. Samantala, naging payapa ang buhay ng mga babaeng na biktima ni Leo. Hindi naging madali ang proseso. May mga gabi pa ring tahimik na umiiyak ang asawa ni Leo dahil sa pagsira sa pamilya nila at sa buhay ng ibang inosenteng babae. Gayunpaman, ang dalawa nitong anak ang nagpalakas sa kanya at nagsilbing dahilan para magpatuloy, kahit mag-isa na lang ito sa pagtataguyod sa mga bata. Ipinagpatuloy naman ni Eliza ang kanyang pangarap na maging bahagi ng mainstream media. Taong 2021, pagkatapos ng pandemya, sinubukan niyang mag-apply bilang scriptwriter sa isang TV program na mapalad niyang nakuha. Bagamat hindi ganon kalaki ang kita, sapat na ito para itaguyod ang kanyang anak habang masaya nitong ginagawa ang bagay na gusto niya. Nagkaroon ng bagong direksyon ang buhay ni Eliza. Habang tinitingnan niya ang bagong mundo, isang bagay lang ang naisip niya. Ang lahat ng pinagdaanan niya, mapait man o maligaya, bahagi ito ng makulay niyang kwento. At tulad ng mga script na sinusulat niya sa bagong trabaho, ang bawat kabanata at yugto ng kanyang buhay ay nais din niyang ibahagi upang kapulutan ng leksyon at ng inspirasyon para sa mga taong may parehong pinagdaraanan. Isang mensahe ng muling pagbangon mula sa mapait na kahapon.